Saan kaya? Magandang gabi po sa ating lahat at happy Sabbath. Tayo po ay mag-awitan. Awitin po natin ang I Will Sing of Jesus' Love in hymn number 85. I will sing when they sing. I will sing of Jesus' love, sing to me. Who first loved me before he left, right was above, and died on Calvary. I will sing of Jesus' love and His praise. My heart shall give, He has done. That I might live, I will sing His love to me. All the days, all the divine birth from heaven, can never know how to see. As the last night, and remain as white as snow, I will sing of Jesus' love and His praise. My heart shall give, He has done. That I might live, I will sing His love to me. Nothing good for Him I've done, how could He? Such love bestowed, Lord, I know. My heart is full. Help me now, my love to show. I will sing of Jesus' love and His praise. My heart shall give, He has done. That I might live, I will sing His love to me. Para po sa ating mga puso. Tayo po lang ay tumayo, awitin po natin. O Day of Rest and Gladness. Sa hymn number 259, 259. Tayo po lang tayo sa tayo. All day long, all day after,
Tayo tayo lumuhod sa panalangin. Panginoong Diyos, amin ka pong sinasamba at pinasasalamatan sa mga oras na ito, Panginoon. Sapagkat kayo po ay dapat na sambahin at pasalamatan sapagkat napakabuti mo po sa amin. Kaya din po, Diyos, ang sa amin ay nagdala sa dalaga ito. Kayo po ang pumapatnubay ng aming pong mga buhay. Kaya naman, Panginoong Diyos, sa oras na ito, hindi pong tanggapin ang aming pong pagsamba. Kaya may Panginoon na aming pong hinihingi ng kapatawaran ng aming pong mga pagpupulong sa inyong pagkakasala. Kami po nawa ay tanggapin, Panginoon, sa aming mga paglilingkod na gagawin. Kami rin po, Panginoon Diyos, ay nagnanais na makaranas ng pagpapala sa pamamagitan ng inyong mga salita ngayong gabi. At nais po namin, Panginoon, na hilingin ang inyong pong presensya. Mag-usap po kayo sa bawat isa sa amin. Pagkalooban mo kami ng pag-unawa upang aming maunawaan ang mahalagang aral na inyong pong nais sa pagkakas sa amin. Kaya din amin pong nilalapit, Panginoon, sila ni-raid sa kanya pong bahagi na ito po siyang gagamitin. Kayo po ang nagkalog sa kanya ng mensahe na magbibigay ng inspirasyon sa amin, kaliwan at pag-asa. Kaya din, Panginoon, kami ay akayin ito sa mas lalo pa malapit na ugnayan at relasyon ko sa iyo. Panginoon, pagpalain po ang aming pong kapatid na ito na kung saan siya tatayo sa aming kalagitnaan at puspos ng banal na Espiritu upang maging makapangyarihan kami ng kanyang pong mga sasabihin. Kami naman po habang nasa pagkaupo at pakikinig, ilayo kami sa anumang mga distraction pa noon, hindi kami lamang makikinig ng tayo upang kami lalabas sa saling ito na pinagpala at uwi kami magagalap at pumupuri sa iyo po pala ng pangalan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Happy Sabbath po mga kapatid. Ating ko yung mga kapatid mga kapatid. Happy Sabbath. Ngayon po sa ating FB Live. Kamusta po kayo? Happy Sabbath. Ngayon po ay masaya. Nakapagpahinga-pahinga sapagkat walang pasok. Praise God. No? Araw ng kalayaan. At tayo rin naman mga kapatid ay binigyan ng kalayaan ng Panginoon na sumamba sa Kanya ngayong gabi. At sa araw ng Sabat mga kapatid. Samantalayan natin mga kapatid yung mga pagkakataon na ganito. Yung mga pagpupulong tayo, no? Talaga tayo ay may pagkakataon matuto at pakinggan ka ng mga banal na salita. So, praise God sa kalayaan na ito, binigay sa atin ng Panginoong Diyos. Purihin ng Panginoon sa pangunan ng ating mga kapatid, sa pag-aawitan, na si naging family, Sister Darlene and Sister Emerald. Ayan. At ang pagpupunta pa na lang naman po, pinagkataon ng brother, Manfred. Ang katayo po sa ating ngayong gabi ay isa sa ating mga elders sa Iglesia. Siya po ay nagdadala ng ating mensahe mula sa Aklat ng Evangelism, chapter 13, patterning
after the Master Evangelist. Ayan. Yan po ating pamagat ngayong gabi. Ngunit bago po tayo makinig ng mensahe na ito niya ating kapatid, tayo po muna yung mga kinig ng tanging awit na pagkakaloob ng ating mga kapatid na si Sister Rose and Sister Len. Bigay ko natin sa kanilang pagkakataon.
Happy Sabbath po mga kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat. Binabati ko rin po yung ating mga kapatid na taga-subaybay ng ating Igbilay. Binabati ko sila ng Happy Sabbath. Napakagandang awitin no, na hinandok ng ating mga kapatid. Kaya tinanong ko si Elder Mel, ano bang, ano nun? Sabi niya, yung buhay ni Kristo ay binigay niya sa atin. So, napakabuti mga kapatid ng ating Panginoon Diyos ay yung kanyang buhay ay inalay niya para tayo ay matulog sa ating mga kasalanan. Kumusta po kayo mga kapatid sa mga nakalipas na araw? Kayo ba ay sobrang initan? Hanggang ngayon, no, napakainit pa rin. At hindi lang yan, nung araw ba yung nagkaroon ng liquid? Nag-message ako sa aking kapatid sa Davao dahil yung lugar namin ay napagitnaan yun ng Jinsan at saka Davao City. So, kinumusta ko. At yung sabi naman niya, okay lang kami. Kahit sobrang lakas daw talaga ng likod. Para daw dinuduyan yung bahay. Kinumusta ko yung bahay. Yung lumang bahay namin. At yung bahay namin na yun, mga kapatid, ay 1940 pa tinayo. So yung mga kagamitan doon ay mga tawagin namin dito sa Tagalog. Yakan, yung mulawin. Sa Bisaya, tugas. So, matibay po talaga yung mga poste na yun. At kahit may alay, hindi kaya kainin. So, nagpapasalamat ako dahil yung bahay na yun ay nanatiling nakatayo. Kahit 1940 pa siya. Yung daw mga kapitbahay namin na mga asintada, mga bato. Diba? Kasi alam mo naman sa probinsya puro substandard na mga ginagamit. Poste lang, asintada, yung simento pa hindi ganun ka tibay. Kaya matitibag. Imbis yung lumang bahay, dahil siya ay may matibay na pundasyon, nanatiling nakatayo yun mga kapatid. At hindi po yan yung ating topic ngayon mga kapatid. Ngayon gabi ating pong pag-aaralan yung sulat ni Ellen G. White. Yung tayo po ay nasa chapter 30, yung evangelism. At ang papagat po ay patterning after the master evangelist. So ito po ay madalas din inuugnay ng ating propeta na kanyang sulat ay ukol sa evangelism at misteryo. Ito ay isang malalim at practical na gabay para sa mga nais na magbahagi ng kanilang pananampalataya kung paano tayo mailapit sa ating paanan ng ating Panginoon Jesus. At dito ay merong mga pamamaraan na pwede nating makuha ng strategy kung paano po mangaral ang ating Panginoon Jesus. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal namin Diyos, kami po ang makapagliyan sa lahat. Sa gabi nito, Panginoon, kami po ay muli mag-aaral ng mga aklat ng aming propeta Ellen G. White. Nawa, Panginoon, pagkalooban ako na karunungan na bumula sa kalimitan. Mangusap kayo sa amin, lahat po na aming sasabitin ay ang inyong pangalan na maitaas dito sa aming kalimitan. At ang pagpapala, ang aming mga kapatid ay siya ang aming maranasan sa gabi. Ito po ay dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Dito sa unang bahagi ng aklat na patterning after evangelist ay sabi nito, paano niya nakilala ang mga tao? Sabi nito, kung tayo daw ay lalapit sa mga tao na katanggap-tanggap, dapat daw tayo ay magpumbaba.
kayo sa harap ng ating Panginoon Diyos. At dito matutunan natin ang kanyang mamamaraan at makakukuha tayo ng maraming turo para sa gawain mula sa ating pag-aaral ng mga pamaraan sa paggawa ni Kristo. Mayroong mga tala sa Biblia na pwede nating mapagkunan ng mga at mapag-aralan natin, no, kung sakaling maging mahalaga at lalo pa natin manawaan ang pagtuturo ni Kristo kung paano niya ilarawan ang aklat na ito, mga kapatid. Sabi dito sa Mateo 4:23, at nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng karamdaman sa lahat ng mga tao. Ito po yung kanya pong pamaraan ng ating Panginoon Jesus kung paano po siya mangaral. Sabi nga rito, yung ating Panginoon Jesus ay siya pong perfectong humarap. The ultimate model. Si Jesus Cristo bilang Master Evangelist ay pinagkita niya na ang pinakamabisang paraan sa pagpalaganap ng mabuting balita ay hindi nakadepende sa marangyang programa o modernong teknolohiya. Ito din ay ang paggaya sa mismong pamaraan ng ating Panginoon Hesus. No? Yung pagtugon sa pisikal at emosyonal ng pangailangan ng mga tao. At bago natin sila dadalhin doon sa espiritual na katotohanan. Ito rin ang nagpapakita at tunay na pakikiramay at pag-ibig sa bawat nakakasalamuha ng ating Panginoon Hesus. Ang pamaraan ni Kristo lamang ang magdadala ng tunay na tagumpay sa pag-abot sa mga tao. Ang ating Panginoon Hesus ay nakisalamuha sa mga tao bilang isang naghahangad sa kanilang ikabubuti at ipinakita niya ang kanyang pakikiramay sa kanila. At dito, ang kanyang paglilingkod sa kanila ay lubos nakikilala ang pangailangan at nakukuha ng ating Panginoon Hesus ang tiwala sa mga tao. Ang sabi nga dito, huwag magsimula sa pagtuturo agad ng doktrina o teorya. Magsimula sa pakikinig sa kanilang mga suliranin, sa kalusugan, sa pamilya o sa buhay at maglingkod ng wala hinihintay na kapalit. Doon po sa Gatchalian, mga kapatid, ay talagang una, napakahirap po talaga kumuha ng simpatiya ng mga tao doon. Na-experience ko po, yung kami po ay namimigay ng aklat, yung ano ba programa yun? O GYP, na every care group, kasama ko yung group 4 dati, yung group 3 na, si Sister Rose. Ang pinagpamasdan ko yung bawat pinupuntahan namin, ay para talaga yung mga tao ay hindi ka papansinin. So tayo na namimigay, parang kung padadaig tayo sa ating emosyonal, ay talagang walang mangyayari. Pero habang pinagmasdan ko, kasama ko yata si Brother Renier doon, namimigay kami. Yung tao na nagtitinda sa tabi, abala siya sa paghanda ng kaniyang paninda. Yung siumay, quick-quick. Ang akala ko naman, doon siya magtitinda. So dinaanan nila yun. Tapos, habang may kinakausap sila si Sister Rose,
ako naman ay lumapit sa kanya. Kasi dinaanan siya, parang inabutan ng ano, parang hindi lang pinansin. Pero nung pinuntahan ko siya mga kapatid, kinausap ko siya. Sabi ko, kumusta yung ating paninda kapatid, Brad? Sabi niya, okay lang. Sabi ko, kaya bang maubos yung paninda mo dito sa maghapon kasi mga alas 3 yun. Noong una pa rin, ayaw niya akong kausapin kasi may ginagawa siya. Pero habang nagsasalita ako, kinukuha ko yung attention niya. Parang bang nagkakaroon siya ng, parang siya na yung nagkikwento sa akin. Sabi niya, alam mo Brad, hindi naman talaga ako dito magtitinda eh. Ako po ay pupunta pa sa MOA. Yung sidecar niya ay motor eh. Sabi niya, ganun ba? So siya na yung nagkikwento sa akin mga kapatid kung kaya bang maubos yung paninda niya. So sinasang-ayunan ko siya na mabuti ka pa kasi yung paninda mo mauubos. So tinatanong ko siya magkano ba income mo sa isang gabi. Sabi niya 1.5 daw. Sabi ko, tinalo pala ako. Ako nga, tricycle driver eh. Hanggang 600, 500 lang. Sabi niya, tsagaan lang. So siya na yung nagkikwento sa akin kung anong ginagawa niya kasi nga abala din siya sa pag-ano. Siya na yung nagbabahagi sa akin mga kapatid. Doon ko napansin na kailangan pala natin talaga na hindi natin ang mga tao na yung nais natin ipaabot sa kanya na yun ang mangyayari. Dapat muna kunin natin at alamin natin kung ano ba ang kalagayan ng tao. So sa ganung pamaraan mga kapatid, inabot ko sa kanya yung aklat natin na dakilang tunggaluan. Sabi niya, kapag may bayad dito, hindi, wala. Ano namin yan sa'yo? Para yan sa iyo talaga. Saka yung isa, yung sa kalusugan, yun yung inabot ko sa kanya. Sabi ko, pasahin yung grad, napakaganda pwede mong makuha dyan. At lalo na sa kalusugan, yan po ay napakaganda mo malaman kung ano ba dapat yung ating gagawin. So, doon ko na mga kapatid na sa ating pag-mission, sabi nga dito sa pamaraan ni Kristo ay hindi lahat puro mensahe ebanghelyo. Di ba? Tayo po ay nag-ebanghelyo ay magkasama talaga medical mission. At yun naman po ang ating sinusunod sa ating pong pag-ebanghelyo, lalo na po sa ating kapag-ilalan. At dito po mga kapatid, doon sa talata natin binabasa ay nilibot niya ang buong Galilea. So tayo ba dito sa ating kapaligiran ay nabahagian na natin ng pabalita? Siguro meron na tayong napabalita, nakarating na nga tayo ng Gatsabiel eh. O di ba? Lagi namin pinag-uusapan ni Brother Chris na itong lugar na to parang lugar ng Ninibe kasi nga halos ang mga tao doon ay pag pumulumapit ka, parang wala lang. Kung may ka, okay lang. Mas lalo na pag may yung mga pagkain ng kabataan, di ba? At saka yung kabataan po talaga ang number one po na pwede nating mabahagian at madala natin sila. Dahil doon po sa mga kabataan, doon po nagmumula at sila na po ang magkikwento doon sa kanila pong mga magulang. Ano ba ang mga kapatid dito sa kanya pong pamaraan? Ikalawa, yung practical na pamamaraan ng ating Panginoong Hesus. Dito po, inalarawan na ang personal na ministro ay binigyan din ng ating propeta na bawat Kristiyano, lalaki man o babae, kabataan o profesional, ay tinawag upang maging ebanghelyo sa kanilang sariling komunidad sa pamamagitan ng pagbisita, sa pagkukumusta ng ating mga kapitbahay. Iyon po ang itinuro po dito sa aklat na ito mga kapatid. At makikipagkaibigan na may tapat na motibo. So, ang ating pong pagbisita, siyempre, normal naman yung kumustahan. Pero, pag yung puro maritisan na, so wala na po ang salita ng ating Panginoon Jesus doon mga kapatid.
Panginoon Hesus, mga kapatid, meron siyang paraan na kakaiba. Sabi nga dito sa sulat na ating pong pinag-aralan ng David, dinaluhan niya ang mga dakilang taon ng kapistahan ng bansa. At sa karamihan na abala sa panlabas na seremonya ay nagsalita siya tungkol sa mga bagay na makalangit. Sa mga kapistahan ay inanyayahan din ng ating Panginoong Hesus, lalo na sa isang piging, no? Tinanggap din ni Kristo ang panyaya upang siya ay habang nakaupo sa hapagkainan ay makapaghasin ng mga binhi ng katotohanan sa mga puso ng mga naroroon. At alam din niya na ang binhing itinanim niya ay sisibol at manunumpa at mamumunga. At lalo pa niya nakikita na yung mga kanyang kausap ay handang magkinig sa kanya. Na-experience ng mga kapatid na makapagbahagi ng salita doon sa mga ganitong pamaraan ng listahan. Ako may na-experience ako mga kapatid na hindi ko alam na binyag pala yun. Dinala lang ako. Doon to nangyari sa Pampanga. Ang akala ko kainan lang. Yung pala binyagan, isang restaurant. Tapos sabi nung kamag-anak nung nagpabinyag, "Brother, pwede ka bang mag-pray bago tayo kakain?" Nakita ko sa kainan lechon. Nisip ko, mga 5 minutes, paano ko kaya panalangin ito? Yung pagkain sa harapan karumal-dumal. Pero hindi nila alam mga kapatid na ako yung Adventist. Pero hindi ko rin alam bakit ako yung tinawag. Kung dahil nakikita lang nila na nakapulo kasi ako eh. Tinawag, "Brother, pwede ka pang manalangin?" Eh yung nag-impita sa akin, sige, hindi, manal-pray ka na. Pero yung nag-invite sa akin, alam niya na Adventist ako. Pero yung pamilya nun na may niyagan, hindi alam. Ano kaya panalangin ang gagawin? So, nag-isip ko na ako mga kapatid. Kasi first time kong gano'n mag-pray na yung pagkain, alam mo naman natin yun. So, nadalangin ako. Pinalangin ko na yung pagkain ay na kanyang kaloob ay nakapagbigay ng mabuti sa ating kalusugan. Pero hindi ko na binanggit yung anuman pagkain na yung mga kapatid dahil alam naman natin na hindi yun angkop sa ating pananampalataya, yung karumal-dumal. So, ganun din po ang pamaraan ng ating Panginoon Hesus. No? Na habang siya ay inaniyahan din sa mga ganong kapistahan, siya din ay dumalo. Alam natin mga kapatid, meron naman tayo sila na ngayon, may mga handaan na hindi natin kapananampalataya. Normal talaga na ikaw yung matawag na mag-pray sa pagkain. So, ganun pa man, napakabuti ng Panginoon dahil po kahit tayo ay nanatiling tapat at patuloy tayo nanampalataya sa Kanya. Ang si Jesus din mga kapatid ay pinag-aralan niya yung mukha. Sabi nga dito, kahit ang karamihan madalas na nagsiksikan sa kanyang mga hakbang ay hindi para kay Kristo, isang walang pinipiling masa sa mga tao. Siya ay direkta nagsasalita sa bawat isipan, umapila sa bawat puso. Pinagbastan niya ang mga mukha ng kanyang mga tagapakinig. Minarkahan niya ang pagpaliwanag ang para paliwanag
Sana ba? Yung mga kapatid, yung pakipagsalamuhan natin ay si Jesus din ay kanyang tinatandaan din yung mga mukha ng kanyang mga pinagsasalamuhan. Doon po sa akin, hindi ko lang natanong kung ano ang pangalan ng nakausap ko. So dito nga, nabasa ko, dapat pala, yung ating mga nakakausap ay kinukunan din natin ng mga impormasyon. No? Dahil, sabi nga dito, si Jesus din nga ay tinatandaan niya yung mga mukha ng mga taong nakapakinig sa kanya at binaratahan niya. No? So, ganun din po sana tayo mga kapatid na makipagkausap doon sa mga tao na nais po natin maabot at mababahagian natin ng pabalitan. Yung kanya pong kasimplihan, no? Sabi nga dito, siya po ay nakipag-usap ng direkta at ang turo ni Kristo ay ang pagiging simple. Nagtuturo siya bilang isang may otoridad. Sa kanyang mga diskurso, hindi dinala ni Kristo ang maraming bagay sa harap nila ng sabay-sabay upang hindi malito ang kanilang mga isipan. Ginawa niya malinaw ang natatanging ang bawat punto. So dito mga kapatid, ay yung ating pagbabahagi ng mga salita. Hindi lahat yung nakakausap natin ay tango lang ng tango. Minsan, didebatihin ka pa eh. No? Ang atin lang, dapat kontrolin natin yung ating sarili. Dahil noon, pag ako po hindi nakikipag-usap ng mga ibang denominasyon, minsan po ay nagkainitan na. Siguro, hindi nila matanggap na yung katotohanan na iba yung nabahagi ko sa nila ay yun ang tama. Kasi sila, gusto din nila na mas tama yung sa amin eh. So, nagkakaroon muna kayo ng konfrontasyon sa bawat isa. So, yung ating pong tinuturo dito mga kapatid ay kung makipag-usap tayo sa tao ay hindi din po lahat. Siguro, nag-umpisa ka sa Sabat, mamamaya sa pagkain na naman, kung ano ba. So, nalilito na yung ating mga kausap. Kaya nga po dito sa ating pasahin, ay itinuro din niya ng ating Panginoon Jesus na yung maraming mga bagay ay hindi po kailangan sabay-sabay upang yung ating mga kausap ay hindi po sila malilito. At yung ating Panginoon Jesus na kanya kung isa sa pamamaraan mga kapatid ay yung pagplano. Importante po na yung ating pag-mission ay mayroon din pong plano. No? Systematic. Sabi nga niya rito, isinugo ni Kristo ang kanyang mga disipulo ng dalawa sa dalawa. So, by partner, body-body. So, hindi pwedeng parehas kayo lalaki. At dapat meron din kasama babae. So, doon po sa amin po, kung sino po yung naka-attend ng training doon sa taas ng ating mga elders, itinuturo doon yung paano ba mag-Bible study. No? Na doon ko po naunawaan na ang pag-Bible study ay hindi kung yung topic mo at tinanong ka ng ay sasangayunan mo rin. So, dapat, kung ano yung topic na ibinahagi mo, ay dapat yun natin. No, kung meron man siyang nais tatanong, tapos hindi mo pa siya gaano napag-aralan, so mas maganda po na sa pangalawang pagbalik, pag-uusapan natin ang iyong mga katanungan. Kasi hindi ka pa ready doon eh. Ang iyong pinag-aralan, yung topic na dinala mo. So, ganun po ang ating pong pagbabahagi. So, tama po na plano
ng ating pag-iibanghilyo ay dapat po ay malinaw, mga kapatid. Dito may tanong sa sulat dito, mga kapatid. Tama ba ang daan ni Kristo? Sabi dito, ang kamahalan ng langit ay naglalakbay mula sa isang lugar patungo sa isa pang lugar kung saan siya naglalakad at nagtuturo sa labas, sa tabi ng dagat at sa bundok. Ito po ang kanya pong pamangaral ng ating Panginoong Hesus. Habang siya po ay naglalakad, kahit saan po ay naroon ang kanya pong pagtuturo sa mga tao na nais po niyang paabutan, mga kapatid, kahit saan man siya magpunta. At importante din dito sa kanyang sulat, mga kapatid, na yung paghubog o pagtutuwid sa mga naglilingkod para kay Kristo. Sabi nga dito, ang gawain ng mga disipulo ay nangangailangan ng tamang paghubog at pagtutuwid sa pamamagitan ng pinakamagiliw na disiplina at sa pamamagitan ng pagbubukas sa iba ng kaalaman tungkol sa salitang kanilang tinanggap mismo at binigay sila ni Kristo ng espesyal na pagpili tungkol sa kanilang kilos na gawain. So, importante po, mga kapatid, na pag-aralan kung ano po ang ating pong mensahe, lalo na po sa pagmimisyon natin. Ang pagsunod sa mga tuntunin ng kanyang nilatag ngayon para sa kanila ay hindi dapat makipagtalo. Ito, mga kapatid, kung ano man yung ating nakakasalamuha, ay sabi nga dito, dapat hindi tayo makipagtalo, lalo na po sa pagbahagi ng salita ng Panginoon. Dapat nilang ihayag at itaguyod ang katotohanan sa kanilang sariling mga karakter sa pamagitan ng taimtim na panalangin at pagmumuni-muni na nagpapakita sa personal na karanasan sa tunay na Kristiyanismo. Dapat nating ihayag at akayin sila at itaguyod ang katotohanan, lalo na yung ating mga karakter, mga kapatid. At dito po ay makikita yung taimtim natin ng panalangin. Yung pundasyon ng panalangin at banal na Espiritu, no? Binigyan din ng ating propeta, no, at diniin niya na ang aklat na ang tagumpay sa anumang pagbabalita ng salita ng Diyos ay hindi nagmula sa galing ng tao, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Inalarawan niya nito na ang isang epektibong tagapagturo ng Biblia ay dapat may malalim at matatag na buhay pananal katulad ng naging buhay ni Jesucristo dito sa lupa. So, ano daw, mga kapatid? Yung ating ang tagumpay sa anumang pagbabalita ay hindi nanggagaling sa ating sarili. Ito po ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos. So, yung magaling ka man sa Biblia, magaling ka mangaral, pero hindi po yun galing sa ating sarili karunan, kundi dahil po sa banal na Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Dito sa huling bahagi, mga kapatid, sabi nga dito, ang pagkumbaba at sakripisyo ay nilarawan din sa mga karakter na dapat taglayin ng isang naglilingkod. Kasama rito ang pagiging handang magsakripisyo ng oras, lakat at sariling kaginhawaan para sa kaligtasan ng iba. So, hindi lang po tayo po ay merong mga pastor na nangaral,
may mga liman. Pero ang bawat isa sa atin, may isang bahagi din po na magbimensahe. So dito kailangan po yung ating pagiging handang magsakripisyo, lalo na sa oras. Nanawagan ng kaya bro, meron tayong worship dito kay kapatid. Busy ako, may lakad ako. Ganun laging maraming excuses mga kapatid. Pero nga ang sabi dito ay dapat tayong maging magsakripisyo. No? At napakaganda na yung kaligtasan ng iba ay yung ating may ibabahagi. Ang pagkumaba ang isang susi upang maabot ang puso ng mga taong pinaghinaan ng loob o naliligaw ng landas. So napakaganda ang mga turo dito ng ating Panginoong Diyos doon na tayo na makikitungo sa mga tao ay hindi kailangan po na yung ating pagkumbaba. No? Yan po ang isang susi upang atin pong maabot sila. Mailapit natin sila dahil sila po ay nakaranas ng mga kahinaan at sila din naman po ay naliligaw ng landas. So dapat po tayo na nakakalam ng mga katotohanan ay dapat po natin sila maituro kung ano po yung tamang landas na nais po na ipababahagi sa atin ng Panginoon. Ang patterning after the Master Evangelist ay isang spiritual na blueprint o manual. Nilalayo nito na iangat ang ating pananaw sa mga mananampalataya tungo sa buhay ng isang misyon, kung saan ang bawat kilos at salita at ugali ay nagiging refleksyon ng pag-ibig ni Jesus upang maakit natin ang mga tao na hindi pa nakaalam ng katotohanan. So, importante din sa atin mga kapatid, no? Yung ating karakter, kung saan yung ating mga kilos ay nakikita ng ating mga tao sa kapaligiran, lalo na yung ating mga salita. So, dapat yung ating panalita ay hindi katulad sa mga nasa labas, mga kapatid. Dahil isa po yan sa tinitingnan ng mga tao. Lalo na yung ating ugali. Kung ugali mo ay magagalitin, paano ka makahikayat ng mga tao? Doon pa lang sa ugali, hindi na nakikitaan na si Kristo sa iyong buhay. No? Kaya nga dito, yung ating ugali ay siya pong refleksyon ng pag-ibig ni Jesus. At yan po ang isang paraan upang tayo po ay makaakit ng mga tao na hindi pa nakakaalam ng mga pabalita na gustong iparating sa atin ng ating Panginoon Jesus. So yun po ang aklat ng Partnering After the Master Evangelist. Dito po marami akong natutunan na hindi ko na isip na pwede ko lang gamitin lalo na sa ating mga kapwa. Hindi lang, kaya nga yung sabi kanina na hindi lahat doktrina agad ang ating ipabot sa kanila. Kundi kukunin muna natin yung kanilang pamumuhay. No? Alamin muna natin kung ano bang kanilang pangailangan. Nakaranas pa sila ng mga kahirapan, nakaranas pa sila ng mga problema. So yung po, doon po makukuha natin ang tiwala ng mga tao nito. At hindi lang po puro mensahe ang ating ipabot sa kanila. At yan po ang turo at pamamaraan ng ating Panginoon Jesus. So dito po, nagtatapos ang ating po mensahe sa gabi ito. Nawa po
bawat isa sa atin ay nagkaroon ng mga pamaraan kung paano natin maabot yung ating mga kaibigan na hindi pa nakakaalam sa kalooban. So, dalangin po sa gabi ito, pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Para po sa ating closing song, let us all stand and sing. It is so sweet to trust in Jesus. Hymn number 351, 351. Sweet to trust in Jesus, ready sing. It's so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know the sake the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to plunge with the healing cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Yes, 'tis sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend. And I know that Thou art with me, will be with me till the end. Jesus, Jesus, how I trust Thee, how I prove Thee more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Dakilang naming Diyos, napakapangyarihan sa lahat. Kayo po ay siyang may-ari ng aming mga buhay.
Sa gabi ito, Panginoon, ay gusto kami nagpapasalamat sa iyo po mga mensahe na aming pong narinig. Nawa, Panginoon, ang mga salitang ito ay siya makapagbibigay sa amin ng kalinawagan, pamaraanan kung paano po namin maabot ang mga tao na hindi pa nakakatanggap ng inyong mga banal na salita. At ang mga kaluluwang ito, Panginoon, ay amin pong madala sa iyong napinang harapan, sa iyong ikalawang pagpahinga. Sa kapag ito, Panginoon, sa amin po pagsamantalang paghihiwalay, nawa po, ingatan po ang bawat isa sa amin na marating ang aming mga tahanan na ligtas at bukas po ay balik mo kami, Panginoon Diyos, dito sa inyong bahay sambahan upang kami po ay magpupuri at sumasamba sa iyong dakilang harapan. At salamat, Panginoon, sa lahat. Ang papapala po ang siyang aming karanasan. Ito po ay aming dalangin, alang-alang po sa pangalan ni Jesus. Amen.